Kapatid, tayo po ay muling magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil tayo ngayon ay maging kamanggagawa niya dito sa mga pasahero ng bus na ating pong sasakyan, sasampahan ngayong oras na ito. Sasampa po kami. Tatlo po kami ngayon mga kaibigan at mga kapatid sa paggawa sa ating pong tungkulin na gampanin at gawain ng ating Panginoong Diyos. Kasama po natin ngayon si Brother Matt Jonas Marquez. Yan po ang ating speaker ngayon o kaya preacher natin ngayon sa bus. At ang ating pong patuloy na dalangin ay samahan tayo ng Diyos. Yan po ay amin rin pong kahilingan sa inyo mga patid na kami inyong isama sa inyo pong mga dalangin habang kaming tatlo. Tatlo po kami ngayon kasi ang iba ay tapos na po sila sa kanila pong paggawa din at kami namang team namin ay gagawa din sa araw na ito. So, salamat sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Hilingan natin si Brother Matt Jonas sa kanyang paghingi o ating paghingi sa Panginoon ng gabay. Sige, Brother Matt. Let's pray. Dakilang Diyos, sa oras po na ito, ang banal na Espiritu ang igawad sa bawat sa amin upang sa oportunidad na iyong iginawad ay makita ang inyong kandakilaan at kaliwanagan. Itago kami, Panginoong Diyos, sa inyong pong likuran upang ang inyong liwanag, naglilingling na liwanag at ilaw ang tayong makita sa aming pagsampa sa bus na aming sasakyan upang mapaglingkod at naibigay ang mga babala na iniwan niyo po sa likod ng pagkakas. Yes, sir. Maraming salamat, Dakilang Diyos, paunahan kami at ang aming mga driver at konduktor. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga kapatid, inyo pong abangan ang mga videos, uploads natin mamaya sa paggawa natin ngayong araw na ito. God bless mga kapatid. Ito po magandang hapon po sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko, mga kapwa pasahero. Kami po ay mga volunteer missionary mula sa Seventh-day Adventist Church. Ipapasalamat una sa ating pong mahal na Diyos. Ngayon din naman sa ating pong driver at conductor, instructor, sa pagkaloob po nila ng panahon para sa ating mga pagbahagi ng salita ng ating pong mahal na Diyos. Mga minamahal naming mga pasahero ay mga kapwa pasahero din po nyo kami. Ito po ang aming laging pinapauna rin po sa inyo na namamasahin din po sa mga upuan na aming pong mga inupuan. At kami maglilingkod ng mga salita ng ating pong Panginoong Diyos sa pamagitan din po ng ating pong pagdadala ng mga mensahe mula sa salita na ating pong binabasa mula sa Bible. At kami po ay magbabahagi at hindi na rin po natanggap ang ilang mga pamphlets na naroon po sa inyo pong mga kamay. At magbabahagi din po kami ng mga magazine na ito po ay pinamagatang How to Stay. Aming pong ibabahagi din po sa inyo. Libre po ito. At ang aming pong kahilingan ay inyo pong basahin lamang ang aming pong pamahagi. At sa mga nais pong magsusundan sa mga kontak na ito, ididikit dyan sa inyo pong mga kaibigan. At tatlo po kami magkakasama sa mga oras na ito. Ako po si Brother Joel, ang ating pong kaibigan magbabahagi ng salita ng Panginoon, si Brother Matt Jonas, isa pong 15 years old na kabataan, membro po ng LPU Seventh-day Adventist. Kaya din naman, hindi po mapakinggan ang awit sa ipagkaloob ng aming pong kasama na Sister Nenette. Batang-bata na siya po magbahagi ng awiting makalangit sa oras na ito. Bago po tayo dadako sa ating pong pag-aaral, pakikinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, tayo po muna ay manalangin ng saragdata. Panginoon naming Diyos, salamat po sa inyo pong patuloy na nagkaloob sa amin na panahon, makarinig ng inyo pong mga salita. Ngayon po ang aming pong dalangin na samahan niyo po kami. At aming dalangin din ang mga kasama naming mga hero sa loob ng bus na ito na ilayo kaming lahat sa mga discretion kapapamaran. Kaya din naman ang driver at conductor. Ito po aming salamat sa Panginoon sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Mga kaibigan, ating pong pakinggan ang awit na ipagkaloob ng aming kasama Sister Nenette yung sa kapatang-bata sa kanya pong awit na ipagkaloob sa ating pong Panginoong Diyos at kayo po makinig at
Kami po ang ipagkaloob ito na siyempre ang mga salita ng ating pong patay. Agos ng tubig sa batis ay lumalagas-las sa tabi ng bato, ito'y mahampas. Walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang nabubuhay, marami rin namamatay. Agos ng batis sa buhay ng tao, matakbo sabay nito sa dagat ang wagas ang tubo. Buhay natin sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Ang buhay ng mga tao dito sa mundo ay tulad ng isang batis, paagos na kay bilis. Mahirap man mong iisipin, ngunit kung ito'y tagubilin, batis man sa agos mo ay may tuwang namapasdan. Agos na yung batis sa buhay ng tao, patakbo sabay dito sa dagat na wagas ang tubo. Buhay natin sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tubo. Buhay natin sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Bago ito simulan nito, ating po pag-aaralan ngayon, ay ako po muna muli ay magpapakilala. Ako po ay inyong lingkod ngayon. Ako po si Brother Jonas T. Marquez, isa pong 16 years old at isa pong voluntaryo nagsisilbi sa ating pong Panginoon. Kami po ay naparito, hindi po upang manghikayat. Kami po ay naparito upang mag-iwan ng mga babala at magbigay ng mga babala sa bawat isa. Hindi po kami naparito upang maghingi ng mga anumang klaseng halaga, kung gaano kalaking halaga, kundi kami po ay maglilingkod at magbabahagi ng salita ng Diyos nang wala pong bayad at ito. Sapagkat sabi po ng ating pong Panginoon, kayo ay pumunta sa isang dako upang maglingkod nang walang dalang salapi, walang dalang pagkain, at walang dalang tsinelas. Ang gusto pong sabihin ng ating pong Panginoon sa Kristo, sa kanya pong mga apostol nung pinutusan niyang maglingkod sa isang pong layon, ang gusto niyang sabihin na sa inyong paglilingkod, huwag kayong matakot. Sa inyong paglilingkod, hindi nyo kailangan ng salapi. Sa inyong paglilingkod, hindi nyo kailangan ng anumang klaseng bagay. Sapagkat sa inyong paglilingkod, ang aking espiritu ay sapat na. Tayo po'y manalangin.
Dakilang Diyos, sa mga oras po na ito, ang gawain ng Ebanghelyo ay ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ibahagi niyo po sa kanila ang inyong kaliwanagan. Ibahagi niyo po sa kanila ang mga babala na iniwan niyo sa inyong bayan bago kayo tumaling. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran na ang inyong kaliwanagan ang tanging makita sa labas. At sa sabibunan at sinasakyan po namin pas na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, mga minamahal naming pasahero, meron pong babala na iniwan ng ating pong Panginoong Jesucristo bago po siya umakyat sa langit. Sapagkat after death of Jesus Christ, bago po siya mamatay, at pagkatapos niyang mamatay, at bago siya umakyat sa langit, ay meron pong iniwan na tanong ang kanya pong mga disipulo. At ganito po ang tanong yung mga taong banal. Panginoon, ano baga ang mga palatandaan sa inyo pong ikalawang magpanito? Sapagkat ang pangako ni Kristo sa John chapter 1 verse 1 to 3, John chapter 14 verses 1 to 3, na siya'y paroroon upang ipaghanda tayo ng dakong kalalagyan. At pagkatapos niyang may handa ang dakong kalalagyan, siya po ay babalik sa lupa at kukunin yung mga banal na nagtapat sa kanya. Sapagkat ang sabi niya po sa huling talata, sa 3, upang kung saan ako naroon, ay kayo din naman ay tumuon. Napakaganda mga kaibigan, mga kapatid, ang iniwang mensahe sa atin ng Panginoong Jesucristo. Na sa kanya pong pag-akyat sa langit, ay meron po siyang ikalawang magpanito. Siya po ay babalik upang kunin yung mga banal at tumira sa dakong kalalagyan niya sa langit na bayan. Mga kaibigan, mga pinamahal po namin pasahero, ngayon po ay ating pag-uusapan sa 5 babala na iniwan ni Kristo. At unahin po natin ang Matthew chapter 24 verses 4 to 7. Ganito po ang kanyang pagkakasabi. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo at huwag kayong magpaloko sa kahit sino. Maraming tao ang magpapanggap na gamitin ang pangalan ko at sasabihin, ako ang Kristo. Maraming tao ang manloloko nila. Makakarinig kayo ng mga labanan at ng mga balita tungkol sa giyera. Pero huwag kayong matakot, talagang mangyayari muna ang mga ito. Hindi ibig sabihin dumating na ang katapusan. Mag-aaway ang mga bansa at kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lindol sa iba't ibang lugar. Pero simula pa lamang ito ng mga paghihirap, kaya ng nararanasan ng babaeng panganganak. Ito po ang babala na nangyayari ngayon. Nakaraang taon lamang po ay sumiglab ang labanan ng Ukraine and Russia. At sa kasalukuyang taon, nagsisiklab naman at babala at nag-iinit ang labanan ng Pilipinas at China. Kaya po, huwag na tayong magulat, sapagkat ang Panginoong Jesucristo mismo ang nag-iwan sa atin na magkakaroon ng digmaan laban sa bansa at mag-aagawan sila ng mga teritoryo. Kaya ang wakas. Sobrang lakas ng mga lindol ang nangyayari sa panahon natin ngayon. At nagkakaroon na rin po ng taggutom ang ibang bansa. Unang-una po, ang bansa ng South Africa. Thousands of people ang namamatay everyday dahil sa gutom. Hindi po natin yan. Sinabi ng Panginoon na hindi lang pala bansa sa bansa ang magkakaroon ng digmaan. Hindi lang pala bansa sa bansa ang babala na iniwan niya. Kundi magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom, at dahil sa gutom mamamatay ang lahat ng tao. Habang tumatagal patindi ang mga nangyayari sa ating pagsakitan. Habang patagal ng
dulo ng mga tao. Lalong tumatagal, mas lalo pong naiinip ang mga tao sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Ngunit ang sabi ni Kristo, kailangan ang lahat ng bagay na ito ay mangyari. Siya po ay nag-iiwan sa atin ng babala. Itong babala na ito ay kailangan natin sa puso at sa buhay. Next na babala, mga kaibigan, mga kapatid, Matthew 24 verses 23 to 24. Ang sabi po doon ay ganito. Supot ang mga nagpupunwaring Kristo at mga magpapanggap na propeta. Gagawa sila ng mga himala, kababalaghan para lukuhin kung pwedeng kahit ang mga pinili ng Diyos. Makinig kayo, sinasabi ko na ito sa inyo habang maaga pa. Ang una daw pong babala na iniwan ng Kristo ay magkakaroon ng labanan sa bansa at sa bansa. Taggutom at malalakas na lingkod. At sunod na naman pong iniwan ay magkakaroon ng mga bulaang propeta, false prophet, magsisilabasan ang mga nagpupulwaring Kristo at sasabihin nilang silang Kristo sapagkat sila ay marunong magpagaling. Ngunit hindi po natin nalalaman na sila lamang po ay mga pulaan. Napakaraming tao ngayon na kaya magpagaling. Napakaraming tao ngayon na nakikita sa social media na nagpapagaling ng isang tao. Ngunit hindi po natin nalalaman na sila pala ay isang mga pulaang propeta na nagsisiping o nagkukunwaring Kristo sa buhay nila. Tayo po ay huwag magpadala sa kanila pong pagpapagamot, sa kanilang pagpapagaling sa mga tao. Sapagkat ang sabi ni Kristo, lahat ng bagay ng yan ay kailangan maganap. Ano po ang unang babala? Fighting, laban ng mga bansa, nations of nations. And then next, false prophet. Ano daw po yung next false prophet? Ano naman yung susunod, mga kapatid, mga kasama? Sabi po dito, sa Matthew 24, 36 to 44, alam mo kung kailan ang araw at oras na yun. Kahit ang mga angels sa langit o ang anak, ang ama lang ang nakakaanak. Dadating ang Son of Man na kagaya ng nangyayari nung panahon ni Noah. Nung mga araw bago dumating ang baha. Kumakain, umiinom ang mga tao at nagpapakasal ang mga lalaki at babae. Hanggang sa mismong araw na sumakay si Noe sa barko. Wala silang kamalay-malay sa mga mangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganito din ang mangyayari pagdating ng Son of Man. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kasama, ang ika-apat na babala, ang ikatlong babala ay magkakaroon daw po ng pangangalunya at pangangalunya. Ngayon lamang, mga kasama, mga kapatid, lumabas na po, pwede na po mag-divorce ang mag-asawa. Inalabas na po ng ating kongreso na pwede na mag-divorce ang mag-asawa. Yan po ay isang paraan na sinasabi ng Panginoon na magkakaroon ng pangangalunya sa huling mga araw. At titindi ang mga tao sa huling araw. Tao laban sa tao. Tao laban sa kalikasan. Kaya maraming mangyayaring kamatayan sa huling panahon. Madaming mangyayaring kaguluhan sa huling panahon. Dahil tao laban sa tao mismo ang magpapatay. Isa pa, mga kaibigan, mga kapatid, titindi daw po ang mga bata at mga teenager. Sapagkat ang mga teenager at mga kabataan ngayon ay marunong sumagot sa kanilang mga magulang. Sabi ng ating Panginoon Kristo, magiging mahabag-habag ang mga kabataan sapagkat kanilang mga magulang ay kanilang pinapagalitan. Nangyayari po yan ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi nga po sa isa kong nabasa, dapat ang mga anak na lang ang naging magulang
At kaming mga magulang ang naging anak, sapagkat kaming mga magulang pinapagalitan na lang ng mga anak. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, mga kapatid, iyan ay mga mangyayari sa aking pong ikalawang pagbalik. And the last one, bago po ako magtapos, mga kaibigan, mga kapatid, sinabi niya, meron pong isang kwento, isang batang lalaking mayaman, gano'n na si Kristo. Kristo, ano ba ba ang dapat kong gawin upang ako'y maapasok sa kaharian ng langit? Nang matapos niyang marinig ang mga babalang iyon, yung 3 babala, yung 4 na babala, the nations maglalaban bansa sa bansa, magkakaroon ng false prophet, magkakaroon ng tagtutong, magkakaroon ng labanan ng tao sa tao, magkakaroon ng pagbagastos ng mga anak sa kanilang mga magulang. At meron pong lumapit kay Kristo at sinabi, Kristo, Ginoo, ano ba ang dapat kong gawin upang ako po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ni Kristo, sundin mo ang lahat ng aking mga utos. At sinabi ng isang batang mayaman, Ginoo, ano ba ang kautusan na dapat kong sundin? Sinabi ni Kristo ang sabi. At sinabi ng isang batang mayaman, Ginoo, nasunod ko na po yan lahat. Ano ba ang dapat kong gawin para makapagkaroon ng walang hanggan? At sinabi niya, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay sa mga mahirap. Ngunit, biglang nalungkot ang isang mayaman. Siya po ay tumalikod at umalis papalayo kay Kristo. At sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, kita mo yun, siya ay tumalikod at hindi niya kayang iwanan ang lahat ng kayamanan sa kanya pong buhay. Hindi niya kayang talikuran ang lahat ng kayamanan niya sa kanyang buhay. Hindi niya kayang iwanan yung mga bagay na meron siya sa kanyang buhay at sumunod sa akin. Ngunit ang sabi naman ni Pedro, sabi ni Pedro na, Panginoon, paano naman kami na iniwan namin ang lahat ng amin pong mga kayamanan at sumunod sa inyo? Sabi ni Kristo, sigurado na ang inyong buhay sa aklat ng buhay. Sapagkat sa huling araw, ako'y paririto upang kunin kayong mga banal at nagtiis at nagsampalataya sa aking pangalan. Ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga babala na iniwan sa atin ni Kristo, tawa ang ating pong puso ay magkaroon ng isa pong pagbabago. Tawa ang ating pong puso ay magulubihatan. Tawa ang ating pong puso ay malinis mula sa kadumihan. Tawa ang ating puso ay malinawan sa mga bagay na babala na iniwan ng ating pong Panginoon Jesucristo. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay mangyayari, ngunit hindi pa kami. Panatilihin mo nating magpakabano at tumano sa anumang klase na pagkakabal sa anumang klase ng kasalanan. Upang sa ikalawang pagparito ng ating pong Panginoon, ang ating buhay ay nakasulat sa aklat ng buhay na kanya pong ginagawa at inaayos din. Sabi niya ulit sa John chapter 14 verse 3, nang matapos ko nang ihanda ang lahat ng inyong mga titirhan, ako na ay babalik upang kayo ay punin. Tayo po bang lahat ay gustong makasama sa langit? Tayo po bang lahat ay gustong makasama si Kristo ng 1,000 taon sa langit na bayan? Tayo po bang lahat ay gustong malinis ang ating mga puso at ang ating buhay na may kasiraan ay mapalitan ng buhay na walang kasiraan? Ganun pa man, mga kasama, maghihanda tayo sa mga babala na iniwan ni Kristo sa ating buhay. Upang pag dumating sa ating buhay, ay hindi na po tayo mabigla at maguluhan ng ating mga puso at isipan.
Ito po ang aking dalangin. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal at mga May nagmamahal sa'yo, alam mo ba? Lagi mong kasama, siya'y nagbabantay sa'yo, saan ka man pumunta. Alam mo ba? Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan. Tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. May tumutulong sa'yo, alam mo ba? Sa iyong problema, siya'y tumutulong sa'yo hanggang sa malutas mo. Alam mo ba? Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan. Tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan. Tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. Si Jesus na Panginoon. Ito, kami na po ay mamahagi ng magazine na pinamagatang Paano Titigilan ang Paninigarilyo. Tanggapin po ninyo, libre po ito. Kayo po. Ayan po, tanggapin po niyo. Salamat po. Yan naman sa iyo po. Ayan po ay aming kaloob sa inyo. Mga kapwa namin mga pasahero, basahin po ninyo mga kaibigan, mga kapatid. Yan, salamat po sa inyo pong pagtanggap. Ayan po, ayan. Salamat po. At yan po ay para sa iyo. Basahin po ninyo. At ang aming pong dalangin, patuloy po ang kabutihan ng ating pong Panginoong Diyos ay sumasa atin bawat isa at patuloy nating gawin ang mabuti at tayo po'y lumayo sa pagkakasala sa Diyos at manumbalik po tayo lagi sa ating pong Diyos kung ating pong naisip na tayo ay nasa hindi tamang landas na po. Yan pong aming ibabahagi sa inyo yan. Libre po ito. Yan. O ikaw, meron na? O sige, ikaw. O, yan, basahin nyo po ha. Ayan po, ay magpasalamat tayo sa ating mga sponsor na bumili ng mga How to Stop Smoking magazine upang ipamahagi po sa inyo. Naubos na. Okay, babalik po ako. Kukuha lang po ako. Ayan, o, sa'yo sir. Ayun nyo. O sige, sa iba ko lang po ibigay. Ayan po. At ito ay aking pong abot dito sa bandang likuran. Ayan po. Salamat sa inyo pong pagtanggap. Ayan, tumigil na po tayo sa paninigarilyo. Ating pong alagaan ang ating pong kalusugan dahil ito po ay pag-ari ng ating Diyos.